Isang tradwife influencer na ang pangalan ay Ariana ang nakakatanggap ng libo-libong hate messages sa lahat ng kanyang accounts. At dahil sa matinding stress at nervous breakdown, napansin niya ang isang kutsilyo sa mesa at napagdesisyonan niya itong kunin para tapusin ang sarili niyang buhay. Bumagsak siya sa sahig habang ang kanyang cellphone ay nahulog at nagsimulang tumunog dahil may tumatawag na si Catherine. Pilit niyang inaabot ang phone habang gumagapang sa sarili niyang dugo pero namatay siya bago pa makasagot. At nagsimula ang lahat ng ito ilang linggo ang nakalipas sa Southern France kung saan si Catherine at ang photographer niyang asawa na si Diane ay magkasamang nagbakasyon. Habang nasa biyahe sila ay may nakita silang isang lumang castle sa tabi ng kalsada at napilit ni Diane si Catherine na huminto para mag-explore. Kumuha ng maraming litrato si Diane habang si Catherine ay nag-aalala dahil sa tingin niya ay delikado ang lugar. Kalaunan ay nakarating sila sa hotel pero nalaman nilang kinansela ang kanilang special reservation dahil ibinigay ang kwarto sa isang influencer bilang bahagi ng marketing deal. Kaya napunta sila sa maliit na kwarto at nainis si Catherine pero pinakalma siya ni Diane at sinabing ang mahalaga ay magkasama sila. Habang nagpapahinga si Catherine sa pool ay nakipag-usap sa kanya si Charlotte at nalaman niyang siya pala ang influencer na kumuha ng kwarto pero hindi rin siya masaya dahil napilitan lang siya dahil sa kontrata. Naging mas galit si Catherine nang makitang nag-uusap din sina Charlotte at Diane. Para bumawi ay inimbita sila ni Charlotte sa dinner at kahit ayaw ni Catherine ay sumama siya para hindi maiwan si Diane. Nagkwento si Charlotte ng maraming bagay na ikinainis ni Catherine. At nang marinig ni Charlotte na gusto nilang pumunta sa vineyard ay sinabi niyang may exclusive vine tour siya kinabukasan at inimbita sila pero tinanggihan ito ni Catherine. Nang gabing iyon ay sinabi ni Diane na mabait si Charlotte pero para kay Catherine isa lang siyang entitled influencer na hindi mabubuhay ng walang phone. Kinabukasan ay nilapitan ni Charlotte si Catherine sa cafe at sinabi niyang pinadalhan niya si Diane ng tickets para sa vineyard tour dahil gusto niyang siya ang kumuha ng pictures at balak pa niyang ipakilala si Diane sa iba pang influencer friends para mas magkaroon ng trabaho. Naiinis na sinabi ni Catherine na hindi maganda ang pakiramdam ni Diane kaya siya na lang ang magiging photographer. Ilang sandali pa ay dinala ni Catherine si Charlotte sa abandonadong castle para kumuha ng kakaibang pictures. Kinuha rin niya ang phone ni Charlotte pati ang password na kunwari ay parte ng trabaho, at nang mapalapit si Charlotte sa gilid ng isang malalim na hukay ay itinulak siya ni Catherine pababa. Mahaba ang pagbagsak at sugatan ng husto si Charlotte pero buhay pa. Bumaba si Catherine at kinuhanan siya ng litrato habang humihingi ng tulong si Charlotte sa kanyang huling hininga. Pagkatapos nito sa hotel, pumunta si Catherine sa kwarto ni Charlotte at inayos ang lahat ng gamit nito. At habang palabas na siya ay nasalubong niya si Diane na binanggit ang tungkol sa vineyard at sinabing tinanggihan niya si Charlotte. Pero sinabi ni Catherine na dapat pa rin silang pumunta. Kinausap muna ni Catherine ang receptionist bago sila magtungo ni Diane sa vineyard. At napansin ni Diane na hindi dumating si Charlotte kaya palihim na ginamit ni Catherine ang phone ni Charlotte at nagpanggap na siya ito para sagutin ang text ni Diane at sabihing kailangan niyang umuwi. Pagbalik nila sa hotel ay ibinigay sa kanila ng receptionist ang special room. At sa buong araw ay patuloy na ginagamit ni Catherine ang phone ni Charlotte para mag-upload ng pictures sa social media na parang buhay pa siya. Nag-aalala si Diane dahil parang sobra na ang oras ni Catherine online. At mas lalo itong lumala nang umalis mag-isa si Catherine kinabukasan. Sa downtown ay may nakita siyang isa pang influencer na nagpipicture at sinundan niya ito. Pero nang malapit na siya ay dumating ang boyfriend ng babae kaya napilitan siyang umalis. Pagkatapos nito ay pumunta siya sa shore at itinapon sa dagat ang phone ni Charlotte. Makalipas ang ilang araw ay umuwi si Catherine at nadatnan niyang magulo ang bahay dahil natuklasan ni Diane ang lahat ng peking passports ni Catherine at pati ang account ni Charlotte sa computer. Pinagdugtong-dugtong ni Diane ang mga dates sa passports at mga news articles at napagtanto niyang serial killer si Catherine na target ang mga influencer. Umiiyak si Diane habang iniisip na tumawag ng pulis kaya sinabi ni Catherine na mahal niya siya. Pero nang subukan ni Diane na lumayo ay binasag ni Catherine ang isang lamp sa ulo niya para pabagsakin siya at pagkatapos ay ginamit ang cable para sakalin siya hanggang mamatay. Samantala si Madison ay nabuhay matapos iwanan ni Catherine sa isang island isang taon na ang nakalipas at bumalik siya sakay ng bangka kasama ang mga bangkay ng iba pang biktima ni Catherine kaya siya ang pinaghinalaan ng mga pulis. Nagbigay si Madison ng description ni Catherine pero walang kahit anong larawan o record ng kanyang existence. Kalaunan ay pinalaya si Madison dahil sa kakulangan ng ebidensya pero naniwala pa rin ng internet na siya ang may sala kaya nakatanggap siya ng libo-libong hate messages araw-araw at napilitan siyang burahin ang kanyang accounts.
May mga taong pumupunta pa sa bahay niya kaya napilitan din siyang lumipat. Sinubukan ni Madison na manatiling low profile pero pumayag siyang lumabas sa isang podcast para ikwento ang panig niya. Ipinaliwanag niya na ginamit ni Catherine ang phone niya at nagpanggap na siya para mag-update ng social media at itago ang katotohanan, pati ang bank account niya ay kontrolado rin ni Catherine, pero sa una lang mabait ang mga hosts ng podcast dahil kalaunan ay tinuro nila ang mga inconsistency sa kaso para palabasing sinungaling si Madison, at nang tingnan niya ang comments sa podcast episode ay mas marami pa siyang natanggap na galit at panghuhusga. Dahil desperado na magsimula ulit, kumuha si Madison ng trabaho bilang store clerk at sinubukang mamuhay ng normal. Pero isang gabi ay nabasa niya ang balita tungkol sa pagkamatay ni Charlotte at kung paano may mga posts pa ang kanyang accounts kahit lampas na sa confirmed time of death. Kinabukasan ay nagsimula siyang makatanggap ng hate call sa bago niyang phone number at pag-uwi niya ay may nag-doorbell na nagsasabing may dala silang pizzas kahit wala naman siyang in-order. Kaya napagtanto niyang nahanap na rin ng mga haters ang bago niyang address. Dahil gustong malaman ang katotohanan ay chinek ni Madison ang account ni Charlotte para malaman kung saan siya huling nakita at pagkatapos ay lumipad siya papuntang France. Pinuntahan niya ang lahat ng lugar na nakita sa social media ni Charlotte pero walang nangyari. Habang nagpapahinga siya sa isang cafe ay napanood niya ang isang video na kuha ni Charlotte sa hotel at nakita niya si Catherine sa background kaya agad siyang nag-drive papunta sa hotel at sinubukang magtanong sa receptionist tungkol kay Catherine pero tumanggi itong magbigay ng impormasyon. Nang wala siyang makuhang clues sa loob ng building ay naghanap siya ng mga pictures sa social media na kuha sa hotel at dito niya natagpuan ang account ni Diane na may isa pang larawan ni Catherine. Tinawagan ni Madison ang bahay ni Diane at sinabi ng mga magulang nito na lumipat na si Diane sa Bali, Indonesia kasama si Catherine. Samantala sa Bali ay may isa na namang successful stream ang masculinist influencer na si Jacob kung saan tinuturuan niya ang mga kabataang lalaki kung paano maging bastos sa babae habang pinapalabas na mabuting asal ito. Masaya siya sa resulta pero para sa girlfriend niyang si Ariana ay kulang pa ito dahil nababagot na raw ang mga tao at kailangan niya ng mas kontrobersyal na content. Nang gabing iyon ay pumunta si Jacob sa isang club kasama ang kaibigan niyang si Cameron na pagod na sa macho image ni Jacob sa publiko kahit kontrolado naman siya ni Ariana sa pribado. Hinamon siya ni Cameron na patunayan ang pagkalalaki niya sa pamamagitan ng paglandi sa isang babae at itinuro si Madison. Kinausap ni Jacob si Madison pero agad siyang tinanggihan nito at ipinaliwanag na hinahanap niya si Catherine sabay pakita ng larawan at sinabing ang babaeng ito ay pumatay ng maraming tao. Napansin ni Jacob na pamilyar si Madison kaya hiningi niya ang number nito at nangakong tatawag siya kapag nakita niya si Catherine. Ibinigay ni Madison ang number at bumaling si Jacob kay Cameron na kunwari ay successful ang panglalandi niya. Kinabukasan ay magkasama sa lunch sina Jacob at Madison sa isang restaurant nang biglang makita ni Jacob si Catherine kaya agad niya itong sinundan at sinimulang i-record habang tinatanong kung isa ba siyang murderer at sinasabi na may babaeng naghahanap sa kanya. Nanatiling tahimik at gulat si Catherine at dahil walang makuhang magandang reaction para sa video ay umalis din si Jacob. Pagkatapos nito ay umuwi si Catherine at pinag-usapan ang nangyari kasama ang isang AI na siya mismo ang nag-program para magtunog tulad ni Diane. Napagtanto niya na nasa Bali si Madison kaya hinanap niya ang pangalan nito online pero walang lumabas, hanggang sa makita niya ang social media ni Jacob at napansin niyang nasa club ito kagabi. Sa dami ng nanood ng video ni Jacob ay may isang misteryosong account na walang larawan at walang followers. Kaya sinimulang bantayan ni Catherine ang galaw ng account na iyon para malaman kung saan ito pumupunta at doon niya natunton si Madison sa isang very touristic area pero nakatakas si Madison bago pa siya mapansin. Pag-uwi ni Catherine ay pinanood niya ang stream ni Jacob na tungkol kay Madison at nabanggit din siya roon kaya inaral niya ang background ng video at mabilis niyang nakuha ang address ni Jacob. Pinanood din niya ang mga conservative videos ni Ariana para maintindihan ang paniniwala nito. At tuwing tumatawag ang mga magulang ni Diane ay gumagamit si Catherine ng AI para palitan ang boses at mukha niya bilang si Diane para isipin ng pamilya na buhay pa ito. Pagkatapos ay gumawa si Catherine ng social media account na nagpapanggap na si Madison at kinaibigan si Cameron para malaman ang mga local events. Nang gabing iyon ay nakita niya si Jacob sa party ni Cameron at sinabi niyang inistalk daw siya ni Madison. Kinausap siya ni Jacob ng pribado at narinig ang peking kwento ni Catherine na sinusubukan daw siyang i-frame ni Madison sa mga pagpatay kaya pinayuhan siya ni Jacob na tumawag ng pulis. Pero ayaw sumuko ni Catherine kaya bumalik siya sa party at gumamit ng happy powder kasama ang iba.
Nang magkaroon ng pagkakataon ay kinausap niyang muli si Jacob at sinabing siya lang ang makakapagprotekta sa kanya pero naputol ito nang dumating si Cameron. Nagmamadaling pumasok si Catherine sa bedroom at sinubukang akitin si Jacob pero tumanggi ito dahil may girlfriend siya kaya sa halip ay humingi siya ng tulong para hulihin si Madison at pumayag si Jacob na magkita sila ulit. Nang makatulog si Jacob sa sofa ay ninakaw ni Catherine ang susi nito at ginamit ang isang special device para maubos ang battery ng phone niya bago siya palihim na umalis. Maya-maya ay pinasok ni Catherine ang bahay ni Jacob. Binuksan ang computer nito at nag-install ng remote access program. Hinalughog niya ang files at nakakita ng isang video kung saan pinapanood ni Jacob si Ariana na may intimate moment kasama ang ibang lalaki habang sinasabi niyang gusto niya ito. Bigla siyang nahuli ni Ariana at tinakat na tatawag ng pulis pero nagpanggap si Catherine na lover ni Jacob kaya nabigla si Ariana at nakalabas siya ng walang hadlang. Pagdating sa bahay ay ginamit ni Catherine ang remote access program para i-upload ang video sa internet at habang naghihintay ay naalala niya kung paano niya nakilala si Diane 1 taon na ang nakalipas matapos ang nangyari kay Madison sa island. Lumipad siya noon papuntang France para magtago at isang araw sa cafe ay nakita niya si Diane na nagtatrabaho. Kinagabihan ay hinanap niya ang social media nito at nagustuhan ang lahat ng pictures. Kinabukasan ay niyaya niya si Diane at agad silang nagkasundo, masaya silang magkasama at mabilis na lumalim ang relasyon nila. Sa flashback ay ipinakita na nasaktan si Diane noon at humiling siya ng partner na hindi kailanman magsisinungaling sa kanya kaya sinabi ni Catherine na na-stranded siya dati sa isang island pero hindi niya inamin ang tungkol sa mga pagpatay. At ipinakita rin na matapos patayin si Diane ay agad itong pinagsisihan ni Catherine at nagkaroon siya ng matinding breakdown. Sa kasalukuyan ay paulit-ulit niyang pinapabigkas sa Diane AI ang salitang I love you. Kinabukasan ay paulit-ulit na tinatawagan ni Ariana si Jacob pero patay ang battery ng phone nito kaya hindi man lang tumunog. Tinawagan niya si Cameron pero tumanggi itong ibigay ang phone kay Jacob at sinabi pa na may bago raw babae si Jacob kagabi na mas okay kaysa kay Ariana. Matapos ang tawag ay biglang nakatanggap si Ariana ng libo-libong hate comments at nalaman niyang kumalat na ang naughty video niya. Samantala ay palihim na bumalik si Catherine sa bahay ni Cameron at nagpanggap na doon siya nagpalipas ng buong gabi. Nang magising si Jacob ay nakita niyang patay ang phone niya at hindi rin ito ma-charge kaya hiniram niya ang phone ni Catherine para tawagan si Ariana pero ito ang mismong sandali na nag-self-delete si Ariana kaya hindi na siya sumagot. Sa kusina ay nakita rin ni Cameron ang naughty video at nang bumaba si Jacob ay sinubukan niya itong sabihan pero masyadong excited si Jacob na mahuli ang killer kasama si Catherine kaya umalis siya nang hindi nakikinig. Dinala ni Jacob si Catherine sa bahay niya at doon nila nakita si Madison na nakatayo sa tabi ng bangkay ni Ariana. Agad na lumapit si Jacob sa girlfriend niya at nag-breakdown habang inaakusahan si Madison na pumatay. Mariing itinanggi ito ni Madison at sinabing si Catherine ang matagal nang nagmamanipulate sa kanya. Itinanggi rin ni Catherine ang paratang at nagsigawan ng dalawang babae na pareho nilang sinisisi ang isa't isa. Sinubukan lapitan ni Catherine si Madison kaya kumuha ito ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili pero si Jacob ang naunang nakarating at aksidente siyang nasaksak. Muling umatake si Catherine at nagsimulang maghagis si Madison ng mga gamit sa kusina pero naiwasan ni Catherine ang lahat. Nagkasuntukan sila at sinubukan ni Madison gumamit ng bote bilang sandata pero nasipa ito ni Catherine. Nagpatuloy ang laban hanggang pareho silang mabaygo sa pagsakal sa isa't isa at gamulong sila sa mesa na puno ng basag na plato. Habang nawalan ng malay si Jacob ay kinuha ni Catherine ang isang piraso ng plato at hiniwa ang mukha ni Madison. Nagsimula ang habulan at kahit itulak ni Madison ang mga gamit ay hindi pa rin mapigilan si Catherine hanggang masakmal siya at bugbugin. Nakakuha si Madison ng isang pool ball at hinampas si Catherine sa mukha para makawala at nang muli itong humabol ay nagawa ni Madison na pabagsakin siya gamit ang mabigat na bagay sa ulo at hinampas pa ulit para mawalan ng malay. Pagkatapos ay kinuha ni Madison ang phone ni Catherine at doon niya nadiskubre ang lahat ng panlilinlang na ginawa nito. Bago umalis ay ginapos niya ang mga kamay at paa ni Catherine gamit ang tape, at ilang sandali pa ay natunton ni Madison ang bahay ni Catherine kung saan siya ay nagulat nang marinig ang boses ni Diane. Nang mapagtanto ni Madison na computer lang ang naririnig niyang boses ay hinalughog niya ang wardrobe at nakakita ng isang box na may mga pekeng passports at isang larawan ng bangkay ni Charlotte. Pagkatapos ay chinek niya ang computer at nadiskubre ang koneksyon nito sa bahay ni Jacob. Sa parehong sandali ay nagising si Jacob at dahil naniniwala pa rin siyang si Madison ang killer ay kinag niya ang tali ni Catherine at ginaisin ito.
Kinuha niya ang phone ni Ariana para tumawag ng pulis pero bigla siyang napatigil nang mabasa ang lahat ng messages na ipinadala ni Ariana kagabi kabilang ang text tungkol sa pagkakita kay Catherine sa computer niya. May message din mula sa kaibigan na nagtatanong tungkol sa naughty video kaya hiningan niya ng paliwanag si Catherine ngunit bigla siyang sinaksak nito ng paulit-ulit sa dibdib habang sinasabing cancer ang lahat ng influencers hanggang sa bumagsak ang katawan ni Jacob sa pool. Paglingon ni Catherine ay napansin niyang naka-on ang camera ng computer at nang tingnan niya ang stream ay nalaman niyang napanood ng mga followers ni Jacob ang lahat at sa halip na matakot ay minahal pa nila siya at tuloy-tuloy ang donations. Samantala ay kinuha ni Madison ang lahat ng ebidensya at umalis na may ngiti dahil handa na siyang pabagsakin si Catherine sa wakas. Sa parehong oras ay dumating si Cameron sa bahay ni Jacob kasama ang ilang babae at agad siyang inatake ni Catherine gamit ang kutsilyo at walang tigil na sinaksak, nagsisigawan at nagsitakbuhan ng mga babae kaya hinabol pa sila ni Catherine. At kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng kwento siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mas marami pang videos na tulad nito. Salamat sa panunood.